Kabanata 10, Paakyat sa Montalban, 1962 hanggang 1964. Halika, umakyat tayo sa bundok ng Panginoon. Mikas Kapitulo 4 Versikulo 2. Na-promote ako bilang pastor ni Pastor Sodore nang itinalaga niya ako na maging pastor sa isang simbahan sa Burgos, Montalban sa lalawigan ng Rizal. Ang simbahan ng Assemblies of God doon ay dating pinamumunuan ni Pastor Emiliano Guevara, ngunit iniwan niya ito para magpastor sa isang simbahan sa Olongapo City. Noong ako ay naging pastor sa Montalban, ako ay nagsimula ng 2 outreaches sa San Mateo at San Jose. Nasiyahan ako sa ministeryo sa Montalban para sa pagpapagaling ng mga may sakit, mga revival, pagdalaw, pag-aaral ng Biblia at mga outreach. Dahil sa mga pagbisita sa bahay-bahay, nakatagpo ko ang isang dating pari, si G. Del Rosario, sa San Mateo. Siya ay mahusay sa debate tungkol sa mga doktrina. Nakipagtalo ako sa kanya ng may kabaitan hanggang sa magbago ang kanyang puso at tinanggap niya ang Panginoon. Binuksan niya ang kanyang puso at ang kanyang tahanan, at nagkaroon kami ng regular na pag-aaral ng Biblia doon. Sa San Mateo, may isang salon na tinatawag ngayon bilang bar house. Sa panahong iyon, kapag sinabi mo ang salitang salon, ito ay nagpapahiwatig ng isang negatibong kahulugan dahil ito ay isang lugar ng mga bisyo kung saan ibinebenta ang mga inuming nakalalasing, ang mga tao ay naglalasing, at ang mga kabataang babae ay malaswang nililibang ang mga lalaki. Dahil wala akong lugar noon para mag-set up ng children's ministry, inupahan ko ang salon sa araw. Tinipon ko ang mga bata doon at itinuro sa kanila ang salita ng Diyos. Tila hindi komportable para sa akin na gamitin ang salon bilang isang lugar para sa pagtitipon ng mga bata. Akin ito sa araw ngunit sa kanila pagdating ng gabi. Ito ay banal tuwing umaga, ngunit makasalanan tuwing gabi. Malapit sa salon ay isang bahay kung saan ang pamilyang Rojas ay nananahan. Ang pamilya ay pinamumunuan ng isang ama na may lugar kung saan sila nagkukumpuni ng mga jeep. Nagsimula akong makipagkaibigan sa kanya at sa iba pang miyembro ng pamilya Rojas. Sila ay naging mga taga-suporta ng ministeryo ng mga bata sa salon at naglaan ng mga pampalamig para sa akin at sa mga bata. Nagsimula talagang magbago ang buhay nila nang simulan ko silang bisitahin. Dumalo at nakinig ng salita ng Diyos sa mga pagtitipon ng mga anak ng pamilya Rojas. Nanalangin din ako para sa kanila. Isang araw, nang si Irma at ang iba pang mga anak ng pamilya Rojas ay lumaki na bilang mga dalaga at nagpakasal at nagkaroon ng sariling pamilya, nalaman kong nagtatrabaho sila sa Radio Ministry, DZAS, ng FEBC sa Karuwatan, Valenzuela City. Naniniwala ako na ang ministeryo para sa mga bata sa San Mateo kung saan ako nagturo ay nakatulong dito at sila ay pinagpala sa pamamagitan ng mga panalangin sa Diyos. Hindi ako nag-iisa sa panahon ng pagmiministeryo sa Montalban. Tinulungan ako ni Pastor Sodora, dahil siya ang district superintendent. Nagkaroon siya ng malasakit sa gawain doon at sinabing magdaos kami ng Vacation Bible School, VBS, sa San Mateo. Kaming mga manggagawa ay nagsagawa ng malawakang pagsisikap sa panahon ng VBS na ipakilala si Jesus sa mga tao. Kami ay nasa maraming sulok ng mga kalye at ginabayan ang mga bata sa kanilang pagkanta. Sa buong bayan, narinig ng mga tao ang pag-awit namin ng si Jesus ang daan. Dahil dito ay nayanig ang buong bayan. Parang palayan, ang bayan ay inararo ng aming sumusulong at kumakantang pangkat. Hindi ako nakapagtayo ng simbahan sa San Mateo dahil tinawag ako para i-follow up ang mga resulta ng ginawa ni T.L. Osborne sa kabanatuan. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, natuklasan ko na may isang simbahan na itinayo at lumago doon. Ibinigay ng Diyos ang mga pangangailangan ko at ng aking pamilya habang naglilingkod ako sa Kanya sa Montalban. Tuwing kulang ang allowance ng simbahan para sa akin, magpupulong ang lupon at sa pulong, ang mga miyembro ay mangangako na bigyan kami ng mga probisyon tulad ng bigas at pagkain. Ang allowance ko noon ay 30 hanggang 40 piso, at kailangan dagdagan. Ang anak kong si Jewel ay isang Montalban boy. Siya ay ipinanganak sa Montalban sa Fabilla Maternity Ward noong ika-7 ng Oktubre taong 1962. Ako ay kalmado at hindi nabalisa nang siya ay ipinanganak. Tinanong ako ng ilan sa mga miyembro ng simbahan kung bakit hindi ako natatakot o nag-aalala. Sinabi ko sa kanila na kapag ako ay nababagabag,
Baka mabangga ako ng jeep sa aking paglalakbay. Kailangan kong maging mahinahon sa ganoong mahalagang kaganapan na, ang pagsilang ng aking unang anak. Uring mga animated painting, comics, at mga guhit o sketch. Kabanata 11. Bagong gawain sa Nueva Ecija, 1964 hanggang 1965. Sinabi ni Jesus, habang araw, dapat nating gawin ang gawain niya na nagsugo sa akin. Juan Kapitulo 9 versikulo 4. Si Tommy Lee, T.L. Osborne, ay naglunsad ng ilang matagumpay na krusada sa loob ng isang linggo sa San Chanco Street sa Cabanatuan City. Kahit na noong panahon ng mga krusada, si Pastor Sedora, isang taong nakakakita ng pagdating ng pagkakataon, ay naghanda ng gusali ng simbahan sa isang lupain malapit sa lugar ng mga krusada. Dito dumalo ang mga bagong convert, ang mga bunga ng mga krusada. Noong inatasan ako ni Pastor Sedora na i-follow up ang mga bagong convert at ipastor ang bagong simbahan, mayroon ng isang gusali ng simbahan. Nagpunta kami ni Naomi at Joel sa Cabanatuan at tumira sa simbahan dahil wala pang pastoral house. Naaalala ko ang mga oras na natutulog kami sa entablado. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay hindi tumagal. Isang kubo ang ginawa at pinaglaanan kami sa likod ng simbahan at doon kami tumira. Isa sa aming mga kapitbahay, na ginamit ng Diyos para pagpalain kami ay isang Methodist. Naging madalas siya na bumisita sa aming lugar at nagdadala ng pagkain sa amin. Si Perlita Capuli, isa ring Methodist, ay pinagmumulan ng pagpapala sa amin. Naligtas ang mga Romano-Katoliko tulad ng pamilya Linsangan at Lisa Tibong. Sina Lisa at Perlita ay naging mga misyonero. Noong 2011, nakatagpo ko silang dalawa nang mag-guest sila sa reunion ng BBC Alumni. Nabanggit ko na sila ang bunga ng ministeryo sa Cabanatuan at naalala ko na sila ang nagbibigay ng chicharon at bigas sa amin. Ang Bethel Temple sa Cabanatuan ay nagkaroon ng mga anak na simbahan sa Talavera at Tayabo, San Jose City kung saan nailigtas ang pamilya Cueto at Galang. Tinulungan ako ng kapatid kong si Roger sa aking ministeryo doon. Isang araw, si Sister Cueto ay nasa kanyang tindahan sa lungsod nang hilingin niya sa akin na ipagdasal ang kanyang mga anak na lalaki na pagkatapos ng high school ay agad silang ma-enroll sa BBI. Nanalangin ako para sa kanila. Nang makatapos ng high school sina Ray at Mark Cueto, nag-enroll sila sa BBI. Pagkatapos ng kanilang graduation, pumunta sila sa USA at sumama sa US Navy. Habang sila ay nasa Navy, nangaral sila at kalaunan ay naging mga pastor. Ang nagpasigla sa akin sa aking ministeryo sa Cabanatuan ay ang mga pagbisita ng mga pastor tulad ni na Pastor Sammy Lazaro at Pastor T. Tagaraw. Ang aking kapatid na lalaki, si Roger, ay sinamahan ako sa ilang mga outreach ministries ng simbahan. Habang naroon ako, dumating sina Sister Cruz at Pastor Lazaro at ako ay inudyukan nila na bumalik sa Bible School. Noong panahong iyon, nag-aalangan akong mag-aral muli sa isang Bible School at sinabi sa kanila na ayaw kong mag-aral. Nagkomento ako na ang mga nagtapos sa Bible School ay mayayabang, at mahirap ang aking sitwasyon. Sa bandang huli, nag-enroll ako sa BBI at tuwing madaling araw ng Lunes ay kailangan kong umalis sa Cabanatuan at kailangan kong magtiis ng 3 hanggang 4 na oras na biyahe papuntang BBI. Dahil nagkaroon ng tuloy-tuloy na revival sa Cabanatuan, banibisita kami ng mga misyonero. Ako noon ay naging presbyter ng mga simbahan ng Assemblies of God sa Tarlac, Nueva Ecija, at Pampanga. Nag-ikot ako at binisita ang mga simbahan sa mga probinsyang ito sa Central Luzon. Isang araw, noong nasa Magaspak, Tarlac ako, malapit sa isang simbahan, nakita ko si Alfredo Antonio na noon ay bata pa. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya doon. Sinagot niya ako na binabantayan niya ang simbahan. Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya na dapat siyang mag-enroll sa isang Bible school. Pagkatapos ng isang taon, nakatagpo ko ulit siya, pero ito ay naganap sa BBI. Nang makita ko siya, nagulat ako at napasigaw, "Ha, nandito ka na."
Nagtapos siya sa BBI at naging trabahador sa Assemblies of God Printing Press. Nasa Hawaii siya ngayon. Kabanata 12, mula janitor hanggang pastor ng Bethel Temple, 1965 hanggang 1969. Bantayan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan kung saan kayo ginawa ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa. Maging pastol kayo ng simbahan ng Diyos, na tinubos niya ng sarili niyang dugo. Gawa Kapitulo 20 versikulo 28. Habang nasa kabanatuan ako, nagbitiw bilang pastor ng Bethel Temple sa Project 4 si Pastor Sedora. Buong-buo niyang itinalaga ang kanyang sarili na maglingkod bilang pinuno ng Oriental Missionary Crusade. Upang italaga ang isang tao bilang kahalili niya, isang halalan ang ginanap ng lupon sa Bethel Temple. Sa panahong iyon, si Raimundo Belmonte, isang freelance na manunulat na nagambag sa Philippine Free Press, ang pinuno ng board. Nang ang mga miyembro ng board ay nag-usisa, sino itong Pastor Gaad? Siya ba ang dating janitor natin? Sagot niya sa kanila, oo, siya ang dating janitor natin. Siya rin ang bodyguard ni Pastor Sedora at kahit saan siya bumisita ay kasama niya si Pastor Eli. Kaya naman, alam niya ang ginawa ni Pastor Sedora bilang pastor maliban sa hindi niya alam kung paano maging isang doktor. Dahil naranasan niyang maging janitor, marunong siyang magturo sa janitor ng simbahan. Nang matapos na magpaliwanag si Mr. Belmonte, nagsimula ang botohan, at nanalo ako ng isang napakalaking tagumpay o landslide victory. Ang gawain ng Diyos ay lumago at lumago sa Bethel Temple, at naging matagumpay ako sa pagpapastol sa simbahan dahil ang aking Diyos ay napakahusay. Kapag ako ay nagsosoul winning, tinatanggap ng mga tao si Kristo, at kapag nagdadaos ako ng mga pag-aaral sa Biblia, napapatibay ang mga tao. Sa mga bahay sa tabi ng mga lansangan ng Project 2, Project 3, Murphy, at Krame, nagbukas ako ng maraming pag-aaral sa Biblia. Nagpunta pa rin ako sa malalayong lugar tulad ng Palawan. Kabanata 13, Pagtatanim ng simbahan sa Malolos, 1970 hanggang 1972. Ako ang nagtanim ng binhi, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubong nito. Unang Korinto Kapitulo 3 versikulo 6. Kahit noong pastor ako sa Project 4, isinasaalang-alang ko ang pagtatanim ng simbahan doon sa Malolos. Dahil ako ay isang church planter, handa akong makinig at sumunod sa go signal ng Diyos at umalis sa Bethel Temple para magtayo ng bagong simbahan. Inihanda ko rin ang aking mga kontak sa target na lugar at nag-ipon ng pera mula sa aking allowance. Bagaman may mga taong naglilingkod tulad ni Pastor Medina, na nakatira sa tahanan ng mga magulang ni Naomi at nagbigay ng mga tract, mga student church workers mula sa Bethel Bible College noong si Naomi ay estudyante pa ng musika doon, at Ben, Raquel, at Nina Balanon sa Malolos, walang formal at regular na ministeryo hanggang sa pagtatayo ng simbahan sa bayang iyon. Naalala ko noong nagsimula ang aking pamilya ng isang pioneering work sa Malolos. Sinamahan kami ng mga miyembro ng Bethel Temple sa aming paglalakbay doon. Pagdating ko, nakita ko ang pangangailangang magtayo ng simbahan sa loting inilaan na ng Diyos. Ang lupa ay naibigay ng mga magulang ni Naomi, na naligtas na noong panahong iyon. Nagdarasal din sila na magkaroon ng gusali ng simbahan sa kanilang lugar. Ang lupang binigay nila ay nasa harap ng kanilang bahay. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakita sila ng kabaitan. Bago iyon, pinatira nila ang aking buong pamilya sa kanilang bahay. Ang Oriental Missionary Crusade, sa pamumuno ni Pastor Sedora, ay nagpakita rin ng kanilang kabutihang loob bilang sagot sa aking kahilingan para sa isang gusali ng simbahan na kailangang itayo sa San Juan, Malolos, nagpadala siya ng isang construction team o isang building crew. Pagkatapos ng isang buwan, natapos ang gusali. Nagkaroon ng mga outreach sa Kaingin at Calero. Ang mga pag-aaral ng Biblia at pagmiministeryo ng mga estudyante mula sa isang paaralan ng Biblia ay naganap sa Kaingin at Calero. Dahil mayroon akong iba pang mga obligasyon at kailangan maglibot sa mga probinsya ng Romblon, Mindoro, at Bulacan, at sa Metro Manila, kinailangan kong umalis sa Malolos at ipasa ang aking mga responsibilidad kay Pastor Charlie Conde,
isang masipag na pastor na dating naglingkod sa Southern Tagalog District Council ngunit ngayon ay naglilingkod sa Bicol. Isa pang taong nag-alaga sa simbahan sa Malolos ay si Pastor Tumbaga, na mula sa Bataan at nakilala ang kanyang asawa mula sa Calero. Isa rin siyang mabuting pastor na kalaunan ay bumalik sa Bataan. Sa maikling panahon din pinamunuan ni Pastor Chris Tandog ang simbahang iyon. Bagamat umalis ako sa Calvary Assembly of God Church, bumalik pa rin ako doon dahil sa likas na paglalakbay ng aking ministeryo. Kinailangan naming bumalik doon ng 3 beses dahil sa bawat pag-alis namin, ay nagsisimula ang mga problema na sanhi ng di pagkakaisa at di paglago ng simbahan. Nasa Project 8 na kami noong mga panahon ng 3 beses na paulit-ulit na mga suliranin sa simbahan. Nagsanay kami ng isang pastor sa pamamagitan ng Paul at Timothy School of Discipleship, na si Pastor June Titular, at aming ipinadala siya sa Malolos. Kabanata 14, ang Frontline Church sa Isla ng Mindoro, 1972 hanggang 1974. Ngayon gusto kong malaman ninyo, mga kapatid, na kung ano ang nangyari sa akin ay talagang nagsilbi upang isulong ang Ebanghelyo. Gawa Kapitulo 1 Versikulo 12. Pagkatapos magtayo ng simbahan sa Malolos, ako at si Naomi ay nagdasal at naghanap ng lugar na nais ng Diyos na sunod naming puntahan. Saan tayo pupunta? Sa Palawan. Sa San Pablo City sa Laguna Province. Sa Lucena City sa Quezon Province kung saan may mga kamag-anak si Naomi. O pupunta tayo sa isla ng Mindoro kung saan ako ay may mga kamag-anak. Noong panahong iyon, ang mga simbahan ng Assemblies of God sa Mindoro ay walang pinuno at ito ang naging sanhi ng desisyon namin. Nagpasya kaming pumunta sa islang iyon kung saan ako hinirang bilang presbyter ng isang seksyon na binubuo ng Oriental Mindoro Province, Occidental Mindoro Province, at Marinduque Province. Gayunpaman, hindi ko nabisita ang huling nabanggit na lugar. Napangasiwaan ko lang ang mga simbahan sa Mindoro at pinabalik ako sa Romblon. Si Naomi ay handang gawin ang pagmiministeryo sa Mindoro. Nang mabalitaan ng kapatid kong si Roger na pupunta kami doon, tinanong niya kung kaya ba ni Naomi na kumain lang ng saging dahil hindi maunlad ang lugar na pupuntahan namin. Pinili naming magministeryo sa Paclosan, at manirahan sa isang haunted na lugar sa bayang iyon. Nakatira kami sa isang mababang renta na gusali noon ginamit ng mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig bilang isang bilangguan. Ang sabi ng mga tao doon ay lugar kung saan pinatay ang ilang bilanggo ng mga sumalakay na sundalo. Sa aming pananatili sa haunted building na iyon, narinig ng aming mga bisita ang tunog ng mga kadena na kinakaladkad. Nakita ni Naomi ang maliliit na tao o duwende. At isang gabi, dumating kami ni Naomi, ang aking anak na si Joel at ang aking anak na babae na si Phoebe mula sa Maynila at nakita kong nakabukas ang lahat ng ilaw sa gusali. Gayunpaman, sa lugar na iyon na hindi lamang aming bahay kundi aming simbahan din, kung saan naganap ang mga revival. Naaalala ko iyon noong nagdaraos kami ng pag-aaral ng Biblia sa tahanan ng mga mananampalataya, sina Naomi, Joel at Phoebe, at ako ay matutulog doon pagkatapos ng mga pulong. Sa umaga, babalik kami sa aming bahay sa pamamagitan ng paglalakad sa dalampasigan habang ang dagat ay mataas ang tubig. Bilang isang presbyter, kailangan kong maglibot sa Mindoro upang bisitahin ang mga lokal na simbahan mula Rojas hanggang Calapan na 3 hanggang 4 na oras ang biyahe. Naglakbay ako kasama si Roger tungo sa Pinamalayan upang magdisipulo. Tapos, pumunta ako sa Puerto Galera. At ito ay nagpatuloy sa iba't iba pang mga lugar. Maalikabok ang kalsada sa pagitan ng Rojas at Calapan. Pagkatapos ng ride ay natatakpan ng puting alikabok ang itim kong buhok na para bang namuti ang buhok ko habang nasa biyahe. Naglakbay din ako sa Bungabon at nabalitaan ko na sa bayang iyon, noong panahon ni Reverend Schubert, isang simbahan ang itinayo sa gitna ng kagubatan. Maraming mga tao ang nag-iisip na isang kabaliwan ang magtayo ng simbahan sa lugar na iyon. Walang mga kalsada doon, ngunit isang araw, dumating ang isang surveyor at sinabi sa mga tao na pinag-aaralan niya ang lugar. Sa gitna ng kagubatan na iyon, 2 kalsada ang binalak na gawin. 2 kalsada ang ginawa, isa sa harap ng simbahan at ang isa sa likod ng simbahan. Si Pastor Luis Richards ay pumunta sa Paclasan at nakita ang sitwasyon ng lokal na simbahan. Sa pamamagitan niya,
Nakatanggap kami ng donasyon para sa pagbili ng lupa at para sa pagpapatayo ng simbahan na may maliit na pastoral house. Nabili ang lupa at naipatayo ang simbahan. Isa sa mga panalangin ng aking asawa Naomi ay magkaroon ng mga magsasaka bilang miyembro ng simbahan sa Paklasan. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin at mula sa bundok, dumating ang ilang magsasaka na nagdala sa amin ng mga palay at manok. Naaalala ko na naglakad ako sa dalampasigan at nakita ang isang mangingisda. Tinanong ko siya kung pwede ko siyang ipagdasal para magkaroon siya ng maraming huli at sumang-ayon siya. Kinagabihan o kaya noong madaling araw, may narinig akong kumakatok sa pinto. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang mangingisda na pinagdasal ko noon. Ibinigay niya sa akin ang ilang nahuli niya. Tunay na ang Diyos ay patuloy na naglalaan para sa ating mga pangangailangan. Ang mga lokal na simbahan sa Mindoro ay umuunlad at ganap na buhay. Minsan may isang lasing na nagtangkang sunugin ang isang gusali ng simbahan na gawa lamang sa kogon ngunit kamangha-mangha ay hindi ito nasunog. Naaalala ko na ang mga estudyante ng BBC ay bumisita sa simbahan sa Mindoro at sumama sa kanila si Pastor Dave Sober Peña. Naaalala ko rin si Pastor Abraham, Abe, Vizca. Kumakain ako noon sa restaurant na pag-aari ng mga magulang niya sa Mansalay. Nang sila ay bumababa mula sa bundok, ang tribang Mangyan ay mahilig kumain sa kanilang restaurant. Galing sa Romblon ang pamilya Vizca at doon kilalang kilala ang kanyang ama. Maaari siyang maging mayor kung nanatili siya doon. Bata pa si Abe nang makita ko siya sa restaurant. Lumipas ang panahon at naligtas siya at nag-enroll at nagtapos sa BBI. Minsan ay nagkaroon ako ng mahalagang pagkikita sa kanya. Noong panahon na iyon, siya ay nalilito at hindi alam kung ano ang kanyang magiging sunod na hakbang. Siya ay nagdadalawang isip sa pagitan ng pag-aaral sa Far East Asia School of Theology. Pagkatapos mag-aral sa BBI, o magpakasal na agad. Nanalangin ako para sa kanya upang mahanap niya ang direksyon ng Diyos para sa kanyang buhay. Pagkatapos ay nagpasya siya na magpatuloy sa pag-aaral sa FEAST at ipagpaliban ang pag-aasawa. Nang maglaon, pinaglaanan siya ng Diyos ng asawa, si Lolita del Rosario. Kabanata 15. Kailangang mapatayo at mabuo ang RBI, 1975 hanggang 1978. Subukang maging mahusay sa mga kaloob na nagpapatatag sa simbahan. Unang Korinto Kapitulo 14 versikulo 12. Ang pagmamalasakit ko para sa gawain ng Diyos sa Romblon ay hindi tumigil. Noong nasa Maynila ako, nagpadala ako ng mga tract sa tablas. Upang palakasin ang mga simbahan sa aking lalawigan, inanyayahan ko si Pastor Eli Sedora, isang pinuno ng Oriental Missionary Crusade, OMC, at si Pastor Proceso Marcelo, isang revival speaker, na pumunta doon kasama ako. Pinabalik ako ng Diyos sa Romblon. Nagkaroon ng isang vacuum ng pamumuno sa simbahan. Pumunta ako sa barangay Banlao at nakita kong magulo ang 8 taong Mother Church doon. Hindi na siya lumaki. Walang mga outreach dahil sa kakulangan ng mga manggagawa. Ang mga kabataang dinala ko mula sa Romblon para mag-aral sa isang Bible school sa Maynila ay hindi na bumalik para magministeryo sa kanilang sariling probinsya. Sa halip, ang isa ay dumiretso sa Palawan pagkatapos ng kanyang graduation habang ang isa ay sa Tarlac at ang isa ay naghanap ng trabaho bilang security guard sa Maynila. Si Pastora Sally, na anak ng kapatid kong si Nicanor ay kasama sa isang gawaing pang-ebanghelyo sa ibang lugar at wala sa Romblon noong panahong iyon. Upang buhayin muli ang gawain ng Diyos sa Alcantara, ang unang hakbang ay ang paglipat ng lugar ng mga aktibidad ng simbahan sa isang mas mahusay at mas malaking lokasyon. Ito ang mungkahi ng aking ama na nag-abuloy ng lupa upang maisakatuparan ang pakikipagsapalaran na ito. Isang gusali ng simbahan ang itinayo sa loteng iyon ng OMC o Oriental Missionary Crusade. Minsan tinanong kami ni Pastor Sedora kung ilang simbahan ang gusto naming itayo. Dahil kulang ang mga manggagawa, sinagot ko siya na ang kailangan muna ay magtatag ng isang training school,
ang Romblon Bible Institute o RBI. Habang pinamumunuan ko ang inang simbahan sa Barangay Banlao, nakabili kami ng lote sa Alcantara at nagtayo ng simbahan doon. Dahil walang pondo para sa pagsuporta sa mga estudyante at kawani ng RBI, sila ay pinakain ng bawat pamilya sa mga lokal na simbahan sa pamamagitan ng pagkuha ng isang dakot ng bigas para sa kanila bago magluto ng kanin para sa kanilang sariling kakainin. Ito ay sapat na ng 3 beses sa isang araw at 7 beses sa isang linggo. Ang RBI faculty staff at mga guro ay ang mga pastor sa lugar na iyon. Ilan sa kanila ay si Pastora Sally Gaad, na bumalik sa Romblon pagkatapos gumawa ng mga gawaing pang-ebanghelyo, Pastor Eddie Gaad, at iba pang mga pastor ng mga independenteng simbahan na hinikayat ko ring magturo. Nagtayo din ako ng gusali sa tabi ng simbahan. Dahil malapit din ito sa isang high school, nag-imbita ako at tinanggap ang mga estudyante na mga miyembro na ng simbahan mula sa ilang barangay. Inanyayahan ko sila na manirahan doon ng libre. Noong nasa proseso pa ang pagtatayo ng gusali, ito ay isang maliit na bahay lamang. Ang mga tao pagkatapos ay nagtanong, iyan ba ay isang manukan? At nang ito ay higit na nabuo, ang mga tao ay nagtanong muli, iyan ba ay isang kwartel para sa tirahan ng hukbo? At nang sa wakas ay natapos na, sinabi ng mga tao, ito ay isang dormitoryo. Bumisita ako sa mga opisina ng judge at ng mayor upang ako ay makilala ng mga tao at maging pamilyar sa kanila at sabihin, yan si Pastor Gaad. Hinimok ko ang mga estudyante, na nakatira ng libre sa dormitoryo na magpatotoo sa mga tao sa kanilang paaralan. Isang patimpalak ang ginanap para sa kanila. Ang mga magdadala ng mas maraming bisita sa mga pulong ng revival tuwing gabi ay gagantimpalaan. Binisita ko ang mga magulang ng mga estudyante na dinala ng mga estudyante campus ministry worker sa mga church service at tinanong ko sila kung maaari akong magdaos ng mga pag-aaral ng Biblia sa kanilang mga bahay. Sinabi nila, oo, at tinanggap ako sa kanilang mga tahanan. Ang mga pag-aaral ng Biblia ay dumami, at ang mga outreach ay dumami sa pamamagitan ng campus ministry. Mabilis na umunlad ang gawain ng Diyos. Nagkaroon din kami ng krusada sa Alcantara. Kapag araw, sila ay mga estudyante sa high school habang mga campus ministry worker rin na nagpapatotoo sa kanilang paaralan. Nagturo ako ng evangelism habang si Pastora Sally ay nagtuturo ng kasaysayan ng simbahan. Itinuro ni Pastor Eddie ang aklat ng mga gawa at ang iba pang mga pastor ay nagturo din sa RBI. Gumamit ako ng mga materyales ng ICI sa pagsasanay sa mga mag-aaral. Dahil sa RBI, isang bagong pangkat ng mga church worker at mga pastor ang nailunsad. Ang mga pagsisikap sa pagtatanim ng simbahan ay namulaklak, at ang mga simbahan ay naitayo sa Alcantara, Santa Fe, San Isidro, at Carabao Island. Naaalala ko yung asawa ng bunso kong kapatid na si Eddie na umayaw nang tumira sa Maynila. Ibinahagi niya na hindi maganda ang kanilang sitwasyon sa Maynila dahil may delikadong trabaho ang kanyang asawang si Eddie. Isa siyang security guard. Nais niyang umuwi na sila sa Romblon at doon ay baguhin ni Eddie ang kanyang trabaho at magsimulang magpastor sa isang simbahan. Siya ay nagtapos sa BBC at nakatapos ng kurso sa pastoral leadership. Nanalangin kami sa Diyos na baguhin ang kanilang sitwasyon at pumunta sila sa Romblon upang doon manirahan at si Eddie ay mamuno sa isang simbahan sa lugar na iyon. Isang araw, sinagot ng Diyos ang aming panalangin. Ang aking kapatid na si Eddie ay bumalik, at ito ay isang emosyonal na pag-uwi. Umiyak kami sa simbahan. Sa panahong iyon, pinoproseso ko na ang pagtatayo ng gusali ng simbahan, sa isang magandang lote sa Santa Fe. Sa katunayan, nagkaroon ako ng mabigat na utang dahil sa proyektong iyon. Pinaplano ko noon na ilagay si Pastor Eddie bilang isang pastor doon, ngunit hindi siya napili para sa gawaing iyon. Sa halip, naging pastor siya ng inang simbahan sa Barangay Banlao. Ibinigay ko ang aking pagpapastor doon para bigyang daan si Pastor Eddie. Pagkatapos, nagsimula akong magpastol sa isang simbahan sa Alcantara bilang full-time na pastor. Naiwang bakante ang posisyon ng pamunuan sa simbahan sa Santa Fe. Nagkaroon ito ng serye ng mga pastor na namuno dito tulad ni na Pastor Leonardo Enerio, Pastor Keirico Galagata, at Pastor Noli Delfin, bago ito naging matatag ngayon. Dahil sa RBI,
Nagkaroon din ng pagkakataon si Pastor Eddie na magsanay at maglunsad ng mga manggagawa sa simbahan at mga pastor at ibahagi sa kanila ang kanyang mga natutunan sa BBC. Hiniling ni Pastor Sodores sina Pastor Ancho Buenaventura at Pastor Melchor Go, nakasangkot sa Chi Alpha Campus Ministry, upang bisitahin ang Romblon at upang obserbahan ang pagtatanim ng simbahan na aking ginagawa noong panahong iyon. Si Pastor Sodora, bilang pinuno ng OMC, ay kalahok din sa ministeryo ng Chi Alpha sa mga mag-aaral sa kolehiyo na may punong tanggapan na tinatawag na Chi Alpha Varsity Center malapit sa Universidad ng Santo Tomas, UST. Sumama sa isang grupo sina Pastor Ancho at Pastor Melchor, na mga binata pa lamang noon. Naalala ko ang isang pangyayari noong mission kung saan gutom na gutom ang mga miyembro ng team, kailangan nilang kumain, ngunit dahil oras na para pumunta, ipinaalam ko na kailangan na naming magsimula at si Pastor Melchor, na hindi pa tapos kumain, ay tumakbo sa plaza habang may dalang kanin. Nang lumipas ang ilang taon, naging sentimental ang dalawa sa kanilang karanasan sa Romblon. Naalala nila ako at nang maglaon, kinuha ako para magturo ng church planting sa Manila. May nagsabi sa akin na napakahusay ng aking mga turo ngunit ang gusto niyang ipaturo sa akin ay ang Romblon Principles ng aking pagtatanim sa simbahan. Minsan ay sinabi sa akin ni Pastor Joaquim Garjan, isang kamag-anak sa Palawan, na si Pastor Ancho Buenaventura ay may lumalagong ministeryo sa Puerto Princesa City. Kabanata 16. Ang Pastor Mekaniko, 1979 hanggang 1980. Mabuti noon ang mga ginagawa ninyo. Sino ang pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Galatia Kapitulo 5 versikulo 7. Ang church na dati kong pinamunuan sa Montalban ay naiwan na walang pastor. Nabalitaan ni Naomi ang pagkabakante na ito, at umalis siya sa Romblon at pumunta sa Montalban. Noong nandoon na siya, sinabi niya sa akin na kailangan ko siyang sundan dahil hindi na siya babalik sa Romblon. Dahil ang mga lokal na simbahan sa Barangay Banlao, Santa Fe, at iba pang barangay sa Romblon ay napatatag, at nahikayat ko ang aking mga pamangkin at mga kapatid na maglingkod sa Panginoon doon, nagpa siya akong bumalik sa Montalban upang harapin ang kasalukuyang pangangailangan sa lugar na iyon. Bukod pa dito, marami ng mga manggagawa sa simbahan at mga pastor sa aking sariling lalawigan, at nagawa ko na ang aking misyon doon. Nakarating ako sa Montalban at muli kami nagkita ni Naomi. Natuklasan ko na ang simbahan sa Montalban ay nahihirapan. Nagkaroon ng mga salungatan na humantong sa paghihiwalay ng AG. Nalito ang kongregasyon kung kaninong panig ang dapat nilang piliin. Nang ako ay bumalik at ipaalam sa kanila kung saan ako nakatayo hinggil sa bagay na iyon, sila ay huminahon at ang interes sa nakalilitong sitwasyon ay nawala. Sa huli ay naayos ang sitwasyon. Nanatili ako sa Montalban ng 1 taon at pinasa ang pamumuno kina Pastor Bonnie Ramos at Pastor Yulo Giatod. Pagkatapos, nagkaroon ng sunod-sunod na paghirang ng mga pastor. Nagkaroon din ng gulo na namuo sa Calvary Assembly of God, ang simbahang itinanim ko sa Malolos. Ang ugat ng problema ay hindi denominasyon tulad ng nangyari sa Montalban, kundi lokal. Mas malala ang pinsala sa Malolos kaysa sa Montalban. Hindi lang ang pastor ang umalis kundi halos lahat ng miyembro ay umalis sa simbahan para sumama sa kanya. Ang natira ay ang gusali ng simbahan at napakakaunting miyembro. Bumalik ako sa simbahan at nagawa kong anyayahan pabalik ang ilan sa mga dating miyembro. Ang mga umalis ay pinalitan ng mga bagong miyembro. Bumalik sa normal ang simbahan. Kailangan para sa isang taong nagsimula ng simbahan na bumalik dito paminsan-minsan at suriin ang kalagayan nito. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang gawain ng Diyos sa Calvary Church sa Malolos. Itinukoy ni Pastor Elina ay ang ginawa niya sa Montalban at Malolos bilang troubleshooting.